Nang makarating sila sa bahay, at pagkababa ng kotse ay hinawakan agad nito ang kamay niya. Hindi ito bumitaw hanggang sa makapasok sila sa mismong kwarto nito, ang totoong kwarto ng asawa niya. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya sa kabuuan ng kwarto nito. Kita niya ang kompletong gamit, at simpleng design ng kwarto nito. Malinis at maayos ang pagkakaayos. Is that your ex? How come you like that man? Iritableng ani nito sa kanya nang maharap siya. Nagkibit balikat naman siya, dahil maski siya hindi akalain na minahal niya rin ang lalaking iyon. Hindi ko alam. Mabuti na lang naghiwalay na kami, simpleng sagot niya. Pagod na ang paa niya, kaya walang sabi-sabi na umupo siya sa dulo ng kama nito. Napahikab pa siya, dahil naramdaman niya ang kalambutan ng malaki nitong kama. Na parang hinahatak na siya para matulog. Napapitlag naman siya, nang hindi niya napansin na lumuhad na pala sa harapan niya si Leo. Tahimik nitong kinuha ang isa niyang paa, at tinanggal ang sapatos na suot niya. Ako na, saway niya rito. I'm sorry, if I didn't force you to come with me, you will not feel uncomfortable and hurt. Nang matanggal nito ang suot niya na heels, ay tumingin naman ito sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya, habang hindi pa rin inaalis ang titig sa mga mata niya. Kumabog ng husto ang dibdib niya, at hindi mapakali ang sistema niya. Parang nawala ang galit niya rito sa isang iglap, dahil ang tibok ng puso lang niya ang tanging naririnig sa oras na yon. She doesn't know what Leo's eyes are saving right now. Hindi niya alam kung ano ang pinapahiwatig ng tingin nito, basta't alam niya na may kung ano na naruroon. Matutulog na ako, bulalas niya, dahil hindi niya nakayanan ang titig nito. Tumayo siya, pero muling napaupo nang pigilan siya ng binata. Baby, she wants to shut her eyes and calm herself. Tinawag lang siya nitong baby, ay mas lalong nagkabuhol-buhol ang sistema niya. Hindi siya mapakali. At gusto niya agad umalis sa harapan nito. Bakit ba? Inaantok na ako, pwedeng bukas na lang tayo mag-usap. Kung tungkol lang yan sa ex kong tarantado, ay bukas na lang. I love you. Nag-isang linya ang labi niya, at napatitig ito gamit ang normal niya na reaksyon. Hindi niya alam kung naghahalusinate na ba siya, o sadyang nananaginip lang siya ng gising. Inaantok na talaga ako, wala sa sariling ani niya sa sarili. Tumayo siya at tinanggal ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanya. At dali-daling umalis sa kwarto nito, at nang makalabas na ay tumakbo siya ng mabilis papunta sa kwarto, at nilock yun kaagad. Magkalapit lang ang kwarto nila, pero parang tumakbo ata siya sa marathon, dahil sa pagkahingal niya. Leo was so confused, he froze a little before he moves. Hindi niya alam kung ano ang ere-react niya, dahil parang hindi man lang siya pinakinggan ni Bianca. Mukhang hindi nito naintindihan ang pagko-confess niya, o sadyang mali lang ang itinuro sa kanya ni Francis. Kinuha niya ang cellphone niya, at mabilis na tinawagan ang kaibigan. You said that I should confess my love to her. Why did she run? Inis na bulyo nito sa kaibigan. What did you say? He laughed. Stop laughing, brute. I did what you said to me. I said I love you to her but she ran away. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya, dahil tawang-tawa si Francis sa kanya. Hindi ito makapagsalita, at parang hirap na dahil sa kakatawa. Oh God! I imagined what happened, bro. Nag-isang linya na ang labi niya, dahil naiinis na siya sa kaibigan. Are you just joking around? You know that I'm serious. Wow, wow, wow. Tama naman ang sinabi ko sa'yo. Siguro, hindi ka lang talaga kapanipaniwala, at isa pa, nanligaw ka na ba? Ligaw? Kunot noong tanong niya sa kaibigan. Umupo siya sa dulo ng kama, at napahawak sa sentido gamit ang isang kamay. Gusto niya sundan ang dalaga sa kwarto nito. Pero baka kasi totoong pagod ito. Maraming nangyari ngayong araw, at ayaw niya dagdagan ang mga nasa isip nito. Sadyang gusto niya na talaga mag-confess, kaya niya na sinabi ang tatlong salita. He realizes and confirms what he really feels for her. When Francis asks him a lot of questions that day, he asked him what is the feeling of being in love. I already experienced love, but it was a complicated one. But I'll tell you what love is, para naman hindi ka iwan, just kidding. I have questions for you and you need to answer honestly and truthfully. Okay.
Okay lang kahit hindi kanya pansinin. No. Anong mararamdaman mo pag umalis na siya sa poder mo, o kaya naman natapos na ang kontrata nyo? I don't know. Hindi ko iniisip yun. E paano kung magpakasal na siya sa ibang lalaki, yung mamahalin niya? There's no other man in her life, except for her family in me. Hindi kanya kapamilya. I'm her husband. Sa papel lang bro. Still, I'm her husband. Mahal mo. Yes. Mahal mo nga. Kung hindi mo siya kaya pakawalan, at mas lalong hindi mo siya kayang isipin na may ibang lalaki na pakakasalan at mamahalin, ay ibig sabihin mahal mo na siya. At last, nagkaroon ka rin ng love life. Confess what you feel, bago pa mahuli ang lahat. Balita ko mukhang may gusto na ang kapatid mo kay Bianca, kaya nag-aalboroto si Alora. I knew it bro, Alora is not into you. She's flirting but it's not real. Napatayo siya para lumabas ng kwarto, hawak niya pa rin ang phone, at nakikinig sa sinasabi ni Francis sa kanya. Kailangan mo siyang ligawan, suyuan at haranahin. Hindi ka ba nanunood ng teleserye? Romance movies. Hindi siya nakasagot kaagad, dahil napatanaw siya sa pinto ng kwarto ni Bianca. He just sighed before he goes down, and goes straight to the kitchen. May kausap pa ako diba? Pilosopo na ani ni Francis. How can I do that? Pwede bang sabihin mo na lang ang gagawin ko? Kumuha siya ng alak at uminom mag-isa sa kusina. I have a talent fee and extra fee as your personal lawyer, biglang sambit nito. What do you want? Just tell me what should I do, and I give what you want, mabilis na ani niya. Alam niyang marami pang pasikot-sikot ito. Pag hindi trabaho ang pakikipag-usap niya rito, ay nagiging nukulat ito, kaya minsan nagugulat pa rin siya, dahil napaka-formal at professional nito pag nasa duty, lalo na pag may kasong hawak. Good, good. I'll list it down for you my friend, he chuckled. Napailing na lang siya, at hinintay ang I-send nito sa kanya. Sigurado siyang may file itong essay send, dahil laging organize ito sa mga bagay-bagay. Hindi niya alam kung matutuwa ba siyang naging kaibigan niya si Francis, o may inis lang siya. He's the best lawyer but not that best as a friend. He's annoying and irritating when he was with him, but still, he is the person he trusts the most. Ayaw niya sana lumabas pa ng kwarto, pero nauuhaw na siya, kaya wala siyang magawa kundi lumabas. Pagkalabas niya ay muntikan na siyang mapatid, nang may matamaan ang paa niya. Bumaba ang tingin niya sa sahig. At nakita niyang may bouquet doon ng white roses, nasa basket iyon, at yun ang natama ng paa niya. Natigilan siya saglit, bago yumuko at kunin ang basket na yun. Naalala niya na naman ang sinabi nito kagabi, biglaan iyon at hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung pinagluloko lang ba siya ng binata, o talagang totoo ang mga sinabi nito. Natatakot siya dahil ayaw niyang umasa, at mas lalo pang masaktan. She let out a heavy sigh, before she walk and goes down. Pagkababa niya ay may naamoy siyang mabangong pagkain. Natanaw niya sa kusina si Leo na naka-apron, at busy sa pagluluto ng kung ano. Nilapag niya ang bulaklak sa isang tabi, mamaya niya na ilalagay iyon sa vase sa sala. Napalingon naman ito sa gawin niya, marahil ay naramdaman ang presensya niya. You awake, good morning, bati nito sa kanya. Hindi siya nagsalita at tumungo na lang sa may refrigerator, para kumuha ng tubig. Did you slept well? Tanong ulit nito sa kanya, habang busy sa pagluluto. Hindi niya masabing oo dahil hindi naman siya nakatulog ng maayos. Mukhang madaling araw na ata siya nakatulog, dahil sa kakaisip ng sinabi nito sa kanya. That three words are still inside her head. Baby. Napapitlag siya nang maramdaman niya ang pagyakap nito, galing sa likuran niya. Nakatalikod kasi siya rito, at hindi niya napansin ang paglapit nito sa kanya. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo Leo, bulalas niya rito at pinaseryoso ang boses. I'm not joking too. What I said is true. I love you, so please baby. Pansinin mo na ako, malambing ani nito at pinaharap siya. Medyo nagulat pa siya, dahil naging malungkot ang itsura nito, at mukhang nagmamakaawa sa kanya. Alam mo ba ang sinasabi mo? O sinasabi mo lang yan, dahil alam mo na ang nararamdaman ko at naaawa ka sa akin. Hindi siya nag-iinarte,
hindi lang talaga siya makapaniwala sa sinabi nito. Nabigla siya sa binata. I know what I feel Bianca, sumeryoso ang boses nito. Tiningnan siya nito ng mabuti, habang nakapalibot pa rin ang kamay nito sa bewang niya. Napalunok siya ng marahan nitong hinimas ang bewang niya. I can't imagine you will leave me for other guy to marry. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko, at mas lalong hindi ko kaya mabuhay kung wala ka. Nahigit niya ang hininga niya, dahil sa mga sinabi nito. She felt like crying. His eyes is saying that what he said is the truth, and she should believe it. I just realized it late, but the moment I saw you and know your personality, I know, I fell in love that day. Leo embrace make her cry more. I love you baby so much. He kissed her forehead. I love you too Leo, halos pabulong na sambit niya, habang hindi pa rin tumitigil ang luha niya. She was overwhelmed at the same time happy. Masaya siya na mahal din siya nito, na pareho sila ng nararamdaman. It's not a dream, and she's not hallucinating, Leo really confessed to her. Can you repeat it baby? I want to hear it again, masuyong ani nito. Natawa siya at tiningalan niya ito. Hindi siya nagsalita at tumingkayad na lang para abutin ang labi nito. Her kiss should have lasted 4 seconds, but Leo held her nape and deepened the kiss. Naiyakap niya ang dalawang kamay sa bewang nito, dahil sa malalim na pagtugon ng binata sa kanya. You don't know how happy I am right now, he murmured when their lips still kissing. I love you wife, I love you too husband, she smiled. I want to make love with you right now. Natawa na lang siya at nailing. Tinulak niya ito ng marahan, at pinuntahan ang kawali na nakalagay pa rin sa kalan. Nakapatay na ang apoy, kaya sinilip niya iyon, nagluto ito ng fried rice, kaya naman pala banggang bango siya. Also fried eggplant, cooked egg and tuyo, it's your favorite, right? Natunaw naman ang puso niya rito. Dahil talagang pinagluto pa siya nito ng paboritong pagkain niya tuwing umaga, ito na ata ang pinakamasayang araw niya sa lahat. Ibang-iba talaga ang saya pag mahal ka rin ng mahal mo, parang lahat ay panaginip dahil sa kakaibang saya. She just hopes that this will be a good start. Sana wala ng problema ang dumating pa sa kanila. Are you kidding me Lloyd? Hindi niya pinansin si Alora, nang sigawan siya nito. Sinabi niya kasi na hindi niya pa alam kung kailan niya ito papakasalan. He needs time and he needs to unwind. Marami ang bumabagabag sa kanya, at marami siyang iniisip. Nakuha mo na ang kumpanya, kaya dapat pakasalan mo na ako. Sigaw pa ulit nito. Nilingon niya ito at binigyan niya ng blankong tingin. This past few days, Alora is talking back to him. Naging demanding ito sa lahat ng bagay. Look Alora, I will marry you. So don't rush me. Tiningnan niya ito ng seryoso bago talikuran ulit, para pumasok sa kwarto. Pagod din kasi siya, dahil siya na ang humahawak ng kumpanya. Oo nga't may galit siya sa may family side ng ama, pero hindi ibig sabihin noon ay pababayaan niya ang kumpanya. Hindi niya yun ibebenta, gusto niya rin palaguin pa yun, at alam niyang dapat magsikap siya hanggang sa maabot niya ang kapatid niya. Tumatak sa isipan niya ang mga sinabi ni Bianca sa kanya. Siya nga ba talaga ang mali at sobrang taas ba ng pride niya? He was all alone when he was young. Gusto niya ng marangyang buhay, at mas lalong gusto niya ng atensyon, na hindi na ibibigay sa kanya. Aaminin niyang naging inggit siya kay Leo, dahil mas matalino at magaling ito sa lahat ng bagay. Hindi siya ganon, happy-go-lucky lang siya. Hindi siya sobrang seryoso sa pag-aaral, ayaw niya kasing pinipressure ang sarili. Is that because of that woman? Huwag kang magsinungaling. I know that you already fall for her. Hindi ako syunga. He shut his eyes and calmed himself. Pumasok sa kwarto niya si Alora, at hindi na naman siya nito titigilan. I do, but still, I'll marry you. So shut your mouth and leave my place. Marahan pero mariin na sambit niya. Umawang ang labi nito at natawa ng maiksi. Ako ang matagal mo nakasama, pero bakit hindi mo ako magawang mahalin? She mocked. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Alora is pretty, sexy and rich, but still his feelings for her not deepen. They are like friends with benefits.
Because the two of you is different, he said straightforward. Stop it Alora. May usapan tayo na pakakasalan kita kahit anong mangyari, pero hindi ko mapapangako na maibibigay ko ang puso ko sa'yo. I treat you as a friend. Yeah, friend with benefits, right? You are the one who offers that to me. Hindi ba ako maganda? Am I not attractive? Bakit hindi mo ba ako magustuhan? He sighed when Alora shouted with anger. Fine. I'll marry you next week but for now, please, I need to rest. Pagod ako. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. Hindi ito nagsasalita, at nakatingin lang ng masama sa kanya. Ginaya niya ito palabas ng kwarto, at nang makalabas na ay sinarado niya na ang pinto. Mabuti na lang ay hindi na ito nagsalita pa. Dumiretso siya sa kama at nahiga, mas lalong sumakit ang ulo niya, dahil sa mga nangyayari. Umalis naman si Alora sa unit ni Lloyd. Masama ang loob niya at galit na galit siya. Mainit ang dugo niya sa babaeng yun. Dumating lang ito pero ginulo na agad nito ang pag-iisip ni Lloyd. Masyado siyang naging kampante, na hindi ito magugustuhan ng binata. Hinuyam niya ang kamao niya, at kinuha ang cellphone nang makasakay sa kanyang sasakyan. I need men, and contact that guy in the resort, ani niya sa kabilang linya. Ngumisi siya nang maisip niya lang na magiging successful ang mga plano niya.